Brother Dinky since 1989. And he's one of the scribes, yung mga manunulat po, and one of the speakers of the Lord's Prayer. And I believe mamaya tatawagin siya ni Brother Dinky. So with the love of the Lord, let me bring back to you Brother Dinky Clementi. Thank you so much, Brother Raymond. Yes. How was your merienda? Good? Yes, of course. Nagkaroon yun na bagong lakas. Tama na mga yung topic natin na new life. Siyempre, na ano tawag doon, na-replenish. No? Na nagkaroon tayo ng bagong energy when we ate those meriendas. And of course, purihin natin ang Panginoon because those people who sponsor those, hallelujah, thank you, Lord God. Alright, so moving on. Alright. Experiencing a spirit-filled life. Yan po yung ating bibigyan pansin na yung umaga nito. Okay? Now, anong spirit ito pinag-uusapan natin? Spirito ba ng alcohol? No, we're not talking about the spirit of alcohol. But, on this side, you will be reading yung mga evil spirit, yung worldly spirit, yung na-experience natin sa tabi-tabi. And of course, yan ay kasama yung lust, greed, vice, at yung spirit of the flesh. So lahat na natin dito ay mga evil activities. Okay? Na hindi magagandang activities. Moving on to the other side. Anong nanda doon? Spirit of God. We are good. Sorry about it. Hindi masyado mabasa. But at any rate, I'm reading it. Para for those of you na hindi mabasa, I'm reading it for you. Then, the spirit of peace. Once you get the spirit of God, we definitely have that spirit of peace. Spirit of joy, kaligayahan, at spirit ng pagmamahal. Right? So, nandiyan dyan, di ba namatay si Christ? Correct, di ba? Namatay, di ba? Okay. Sino pumalit? Yung Holy Spirit. Alright. Now, let's start at that. Siguro mamaya. Right. Now, it is your choice. Kayo mamili. Saan ba gusto nyo? Dito sa lugar na to? O doon sa lugar na yun? It is your choice. In fact, every minute in our life, we make choices. Tayo'y gumagawa ng desisyon, araw-araw yan, whether mabuti ang ginawa natin, whether mabuti ang sinabi natin, whether mabuti ang nasa isipan natin, or masama. It is our choice. Now, anong biblical reference? Romans 8:6 and 13, it says, the concern of the flesh is death. Death. Ang concern po ng flesh is death. But concern of the spirit is life. You see? Pagka yung flesh natin, definitely, yung spirit of flesh, medyo hindi maganda yun. Pero yung spirit ng Holy Spirit ay buhay. And if you live according to the sinful nature, you will die. Right? If we live in a sinful nature, we will die. But if by the Spirit, you will bear the misdeed of the body, and you will live. Ano itong live na ito sinasabi? Live doesn't talk about, live doesn't talk about the number of years. Hindi. Life talks about the quality of life experience. What is it? 7 years old ka, or 8 years old, o matanda to, pero kung sa akin sa mga experience mo, whereas yung bata, where the peace, joy, and love ang experience ko, I would rather prefer that. Because true happiness ang
ma-experience natin. So, now, what is life? Pag-usapan natin. Alam mo, karamihan sa atin, pagka buhay ng ibang tao, enjoy na enjoy tayo mag-usap. Hindi ba? Now, let's talk about life. What is life? You know, some people would say that life is exciting. And it is dynamic, which I agree. Probably some would say that life is just a simple one. Or, it's a complex one. Depende yun sa mga experience na nagaganap natin. But, ano ba talaga ang life? Yung life ay buhay. It is alive. It is bigger. Ano ibig sabihin mo? Buhay. You know, example, would you like me to talk like this? You know, you like me. You want me to talk like this? No. Because our topic is buhay. Alive. So we do like this. You know? So we communicate with one another and experience life. Kasi yun ang buhay eh. Buhay ka. Okay. You know, I did an experiment. Long time ago. Long time ago, I did an experiment. You know, nung araw kasi, ang malaking mall pala nung araw ay yung SM Mall. Yung sa kabilang panig, andun yung Jollibee, at yung kabilang panig, nandun yung McDonald's. Di ba? Alright. I did an experiment. Ito, totoo itong ginawa ko. You know, I started walking from Jollibee to McDonald's. And I was smiling, you know. I was smiling and people, you know, nakakasalubong ko yung mga tao, ngumingiti ako, ngumingiti. Alam niyo ba, yung mga tao na nakakasalubong ko, na nakakita sa akin ang ngiti, ay nakangiti rin sila. No? So, ang dami nun. Parang ang dami kong kaibigan. Right? Now, sinubukan ko naman yung pabalik. Yung pabalik, kasi mamot ko naman. Ganun naman. Parang feeling na galit, parang feeling na wala na gano'n. And then people would not like to look at me. So, ano yung experiment ko yun? Ang experiment pa. When you smile, it reflects love, peace, joy, and it turns back to you. So, nasa sa atin yun eh. Parang rubber band tayo. Nasa sa atin yun. If we all want to experience life that is alive, that is joyful, and that is still peace, you start smiling. And you will, and that smile will return back to you. Katulad ngayon. Alam niyo ba, habang nakangiti ako, kayo nakangiti, nakangiti. Bakit? Kasi nakangiti ako eh. Pero pag sinubukan ko magsumimangot ako, I'm sure, karamihan sa inyo ay sisimangot kayo. Anyway, you know, ano yung, okay, bigyan natin ano. Alam mo, kapag kami I wanna do this. I have not done this for the longest time. Can I request everyone to stand? Can I request everyone to stand? Tayo po tayo. Right. Everybody, tumingin tayo dito. Sa side na to. Tingin tayo dito. Extend your arms towards the person in front of you. Extend your arms towards the person. Put those hands sa shoulder nung kasama mong nasa harap. Lagay nyo, lagay nyo. Yung dalawang kamay nyo. Lagay nyo yung dalawang kamay nyo. Yan. Lagay nyo yung dalawang kamay nyo. Alright? And then, by the way, you will not enjoy this without, kapatid, you stay here. Anyway, sige. Okay. Anyway, so, you now start massaging the person in front of you. Start massaging. Start massaging that. Okay. Make it good. Lagyan mo ng konting masahe. Yan. You're enjoying it. And then, let's return the favor. Baliktad naman. Baliktad. Now, start massaging the person in front of you. Yan. Okay. Yan. But you see? Alright. Thank you so much. Lahat ka harap sa akin. Everyone stretch out. Okay, thank you very much. You can now sit down. You see, yan, nagkaroon kayo ng bagong sigla. Kita nyo natin yung uminit. Thank you for doing that. Okay, moving on. Moving on. Life.
Pero, bakit nagsimula ito doon sa creation? Makikita natin yan sa story ng Genesis 1. When God created everything, did you know that God only said words and it happened? Sinabi niya, there shall be light. And there was light. Diba? There was light. And then, sabi niya, magkaroon ng mga alaman, mga ayaw, mga gano'n. Then, nagkaroon na. You see, only by words. Pero, yun. Paano na ginawa ang tao? Ang tao ay very special. Kayo ay special. Sabihin nyo sa katabi nyo, ikaw special ka. Alam mo yung special, kung meron itong namaanan. So, pagwala mo. Okay, so, yan, you are special actually. Why? Because God, sa inyo. Bakit ba lalaki sa babae is special? Biblical. Genesis 2, verse 7, sabi nito, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life. And the man became a living being. So, ibig sabihin, tayo lang ay meron ginawa ang Diyos para tayong mabuhay. Hindi katulad ng alamat at tayo. Hindi. So, we are special. Ano naman ang ginawa, paano ang ginawa babae? Genesis 2:22, sabi niya, then the Lord made a woman from the rib, he had taken out from the man, and he brought her to the man. Sinuha yung parang gawin yung babae, lumpunin sa tadyang o ribs, right? Tapos doon ginawa ang babae. Bakit? Kasi po nalulungkot ang lalaki. Nalulungkot, hindi ko tama na ang lalaki po ay nag-iisa. Kailangan po niya ng kapartner. Kaya, kumuha na ang babae. Pero ano ang point dito? The point here is that nagkaroon ng buhay itong lalaki nito, itong si Adam na to, nung nabigyan siya ng Eva. Ayun, di ba? Yun yung point na yun. Then, eto, move on tayo. Nicodemus. Sino itong Nicodemus? Nicodemus actually is a Pharisee. He is a ruler of the Jew and he is very intellectual. He is one of the respected teachers during that time. In fact, he was being consulted by many about issues about the law. So matalino talaga ito. Pero take a look at this. Ano nangyari? Sabi nga sa John 3:4, pumunta siya kay Jesus eh. Pumunta siya eh. Tinanong niya ito kay Jesus, how can a man be born when he is old? Surely he cannot enter the second time in his mother's womb to be reborn again. Nagtataka siya. Bakit? O paano kaya na ang lalaki na ganito na kalaki ay makakabalik doon sa sinapupunan ng ina? Doon medyo, kasi tinatawag ni Jesus reborn, new life. Ang sinasabi ko, so paano gano'n new life? Ako babalik ulit ako sa sinapupunan. Tinagawa ng technical. Because during that time, ang labanan natin doon philosophical. Yung bang nag-a-argue sila, yung theology, para gumawa sila na sariling theory. So, tinanong niya si Jesus, tinuntahan niya si Jesus yung bakit? Napatagot. Hindi niya pinodcast. Pinuntahan niya si Jesus kasi remember, Pharisees siya. Nakita niya si Jesus. Paano ba yun? Sinasabi mo magkaroon na yung new life. Babalik pa ako sa sinapupunan. Anong sagot ni Jesus? Ito ang sagot niya. Very interesting ang sagot ni Jesus. John 3, verse 5. I tell you the truth. No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and spirit. Ganun pala yun. Para ako makapasok sa kingdom of God, kailangan pala ay mapanganak ako sa tubig at
Spirit. But, ano ba ito? Diba? Alright. Then, thank you, Sister Lee. Right. So, here. Now, ano yung napasok dito? Ito ngayon. Remember, all of us, I don't know if maybe all or maybe some or many, we were baptized during our younger years. In my case, I was baptized na hindi ko na alam. Basta ako nabaptismo na. Right? And of course, nung ako'y nabaptismo, automatic dumating yung Holy Spirit. Natinig ko lang yun, tinago ko lang yun. Pero nung umatid ako ng Catholic life in the Spirit Center, katulad nito, itong sentiment na to, nung umatid ako, gumalaw yung Holy Spirit na matagal lang natutuloy. Mga, ikwento namin ni Sister Ted. Paano gumalaw ang Holy Spirit sa buhay namin? At this, during that time, I know there is God, intellectual. But hindi ko siya na-experience. Hindi ko siya nararamdaman. I came from a Catholic school. So I know that there is God, there is Jesus Christ, and there is the Holy Spirit. But I don't know their functions. Hindi ko na. Pero when I attended the Life of Catholic Life of the Spirit Seminar in 1989, that was how many years ago, almost 40 years ago, forgive me for my math, but that was about 40 years ago, then doon ko na-realize, ito pala yun. Ito pala yun. Sayang, hindi ko na-agad siya naramdaman before 1989. We will tell you that story later. But here's the thing. So, aside from being baptized by water, we should be baptized by the Holy Spirit. Why? Remember, Jesus was also baptized by whom? Anyone? Who baptized Jesus? Thank you so much, Brother Basti. Thank you, Brother Basti, for the answer. It's John the Baptist who baptized Jesus. In fact, John the Baptist doesn't want to. He doesn't want to. Alam ko, you're the Son of God. I know you're Jesus Christ. So I will not allow it. And then sabi na, no, it has to be done. Sabi ni Jesus, you need to baptize. So, John the Baptist baptized Jesus. Saan yun? Sa simbahan? Saan? Thank you so much. Sa Ilog Jordan. Sa Jordan River, doon siya binaptize. Na, ano na yung Holy Spirit? Nabaptismohan ba si Jesus na Holy Spirit? Hindi. Kasi siya yun. Siya rin yun. Remember, we God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit in one. So siya yun. So in John 20:22, ang sabi, and with that, He, Jesus Christ, breathed on them and said, receive the Holy Spirit. So si Jesus breathed on them during the Pentecost, and the Holy Spirit came to His disciples. But remember, rewind tayo yung kaninang binanggit ko. Genesis 1. God breathed life to them. Pentecost. Forward again. When Jesus rose from the dead and showed Himself to His disciples and said, I'll breathe life on you. And Pentecost. Ang ganda ng story. You see, it started Genesis 1, and you could see also what happened in Genesis 1 dito sa life ng Jesus Christ. Dumugtong. Dumugtong eh. Kaya nga sabi nga ni Jesus kay Nicodemus, you cannot enter the kingdom of heaven unless you are born and baptized, and by water and by Spirit. So kailangan pala yun. Your baptism later, that is an important right, R-I-T, that you will have. It's just an ordinary, it's not an ordinary right. It is a special ceremony that you
will experience. Similar din sa akin, sa aking Sister Tech, we will experience the baptism of the Holy Spirit doon kumilos. Because the Holy Spirit actually is already within us when we were baptized, when we were young. Only hindi lang namin napadala. Now, moving on forward, sabi dito, the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty God gives me life. You see, it is the breath of the Almighty God na magbibigay sa atin ng bagong buhay. Na tunay na buhay, buhay na ganap at kasiyasiyan. Yan yung sinabi ng Panginoon sa atin. Hayaan mo kung bigyan mo kayo ng breath of God. And you will experience that new life that I promised. Okay. John 10:10. Sabi dito, I came so that they may have life and have it in abundance. Sa Tagalog, naparito ako upang sila'y magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Sino itong ay na to? Correct. It is Jesus Christ that says, allow me to get into your life and experience that new life. Not unless you allow Him to get into your life, you will not experience the new life. It is your choice. Tayo bahala yan. Tayo magsasabi, Lord, naramdaman ko. Ito na yun. Ito na yung chapter na new life. Tayo na magsasabi lang, ayaw pa, hindi ko bahala. Similar sa istorya. Now, my life, I'll tell you a story that rather me and Sister Ted will share our story to you. We'll share our story to you. Yung buhay ko, na wala si Jesus, at ang buhay ko, nakasama si Jesus. Ganun din si Sister. Share din niya ang buhay niya na wala si Jesus, at yung nandoon si Jesus. Okay. Let me start with like this. You know, when I was young, I don't speak this way. I have a speech deficiency. I stutter and I stammer. Probably some of you may not imagine how a kid na mayroong salitang, ay mayroong sakit na stuttering and stammering. Pag ako tinatanong ng teacher, by the way, sa eskwela, I always prepare a piece of paper and a pen. Because I will not, as much as possible, speak or talk. Hindi. Bakit? Pag nagsalita ako, yung mga classmate ko ay nagtatawanan. I came from a Catholic school, as I mentioned a while ago, and boys' school. So you can just imagine ang kapituhan ng isang exclusive for boys school. So, pag tinanong ako, 1 plus 1, math. Kunyari, math is 1 plus 1, maghahanap ang teacher. Pag nakita ko at inumo ako, lahat ng kaklase ko magtatawanan. Bakit? Alam na nila na magpo-comment ako. Bakit? Kasi ganito yun. Ang sagot ko, di ba kayo, pag sumagot, 1 plus 1, ma'am, 2. Yan, gano'n. Yan, gano'n. Dali eh. Pero ako hindi. Pag tinanong yun, 1 plus 1, o ikaw. Tapos pag tumayo ako, 2. Gano'n. Gano'n ako sumagot. Ay, may mga classmate ko nagtatawanan. Lagi akong pinagtatawanan doon. Kasi ako yung pinaka-magagawa sa kanila. Sa kanilang bata, ako yung pinaka-weakest din. No? Doon sa klase namin. Kanya, yung bag ko nawawala, baon ko nawawala, pero tinatago nila. Ganun sila kasama. O kapinyuhan, hindi lang kasama. Kapinyuhan. Kayo, kung sumasakay kayo ng jeep at bumababa, wala kayo rin kayong problema. Pare-parehas tayo. Angat lang natin yung kamay natin, yung panahon na yun. No? Jeep kasi yung panahon na yun, walang grab na. Walang drive din yung grab. So, akit ko na yung kamay ko,
bababa ay paparada na yung jeep, sasakay na ako. Ang problema ko, yung pagbabayad at yung bababa. Kaya ako, hinahanda ko lagi. No? Hinahanda ko lagi eksakto. Bakit? Kasi pag ikaw nagbili ng buong pera, ang tanong ng driver, ano? Saan ka bababa? Sasagot pa ako. Di ba? Sasagot pa ako doon. May hinapan ako, may tatawanan. So, ang ginagawa ko, handa na ko yung, para pagbaba ko, iaabot ko yung pera. So, ito ngayon ang problema. Paano ko sasabihin para? Noong araw, di ba uso yung kinakatok? Yung kinakatok noong araw, okay kayo eh. Pero nagkaroon ng time na naglalagay yung driver, huwag niyo po kami katokin. Di ba? Ayun po, yung mga kasidad ko. Meron sa jeep na nakalagay, huwag po kayong umatok. Pagpapara kayo, sabihin niyo po, pero nakalagay sa jeep. Ito na. Ginagawa ko, pagparang, di ba sa jeep, meron ka mga nagkaroon. Kakapit ako ron. Pagkapit ko ron, malayo pa naman, tatachay ko na. Yan na, sasabihin ko na. Sasabihin na. Yung mga tao na sa kanan. Yung mga tao na karapay ko sa jeep, lalo nila narapan ko, naangitin sila. So, ganun kahirap po yung sakit na hawak ko ng starter at saka starter. Amen. Yung teacher ko sa English, lumapit sa akin. Sabi, Edric, kasi tawag ko ng Edric. Yung pangalan ko, hindi na alam yung nickname ko. Edric, gusto mo ba i-train? Kasi nakawa siya sa akin, actually nakawa siya. I-training ko yung yung salita mo. So, after class, bigyan kita ng 30 minutes para training natin yung speech mo. Okay. So, after the class, pumupunta ako sa kanya para i-train na ako. Kung ano yung train niya sa akin, sinasabi ko sa magulang ko, sa tatay ko particularly, para siya naman mag-train sa akin pagdating sa bahay. Ganun yun. Ganun. Ito ngayon ang matindi. Ako ganun lang. Sabi sa akin ng teacher ko na nagtuturo sa akin magsalita, sabi sa akin, Edric, sasali kita. Ma'am, sano? Sa declamation contest. Sasali ako sa declamation contest, may problema ako sa pagsasalita. Sabi na, hindi, kaya mo yan. Ganito, ayaw mo yan. Kung ito, binibigyan niya ako kasi nakikita niya na down ako, depressed ako, ganyan, nakikita niya. So siguro, gusto niya i-boost up din yung feeling ko. Eto na, sinali na ako, entry. Binigyan niya akong pyesa. So, minimemorize ko. Ano yung declamation contest kasi? Minimemorize yung pyesa. Ganun yun eh. Minimemorize yung pyesa, tapos i-deliver mo sa maraming tao. So, eto na. Declamation day na. So, gymnasium. Yung gym ng eskwela namin. Ang daming tao, ang dami. Yung mga classmate ko, hindi umupo sa harapan. Umupo sila doon sa dulo-dulo para pagtawanan ako kasi hindi nila nag-expect sila ng comedy. So doon sila, sabi ng teacher ko kasi, huwag yung si Edric lumayo kayo sa dito. Umupo sila yung teacher ko, pinupo sila doon sa dulo-dulo. So kaya naman, punta na ako sa harapan ng gusto, tinawag yung pangalan ko. Abay, nangihigil. At parang, nag-deliver ako ng aking declamation piece. Alam niyo ba mga kapatid? Hindi ako nag-stutter at hindi rin ako nag-stammer. Puri ng Panginoon, natapos ko yung aking pyesa na hindi ako nakutan. Hindi ako, yung speech ko, hindi gano'n. Tuhod ko ako, yun naman, tuwan natin. Ito ngayon, ina-announce ngayon kung sino nanalo. Na-announce. Hindi ko may expect na nanalo eh. Wala akong alam naman meron akong diferensya. Third place, palakpakan. Second place, palakpakan. No? Gold, yung gold medal. Edric Florentino, ako din ako. Uli na ba kayo? That's grade 4. Grade 4 yun. Grade 5, ganun din. Nanalo na ako. Grade 6, ganun din. High school, ganun din. Second year, third year, consistent ako maakyat sa entablado at nag-deliver at every year din,
umaakit si nanay ko para sabitan ako ng medalya. Kasi lagi akong gold. Purihin naman ka. Siyempre, noong time na yun, galit ako sa mga classmates ko. Habang gumagaling na ako, hindi kasama kasi ang Panginoon. Revenge yung nasa isip ko. Galit yung nasa isip ko. May umabang na ako. Naging siga na ako sa eskwela namin. Kasi ka na eh, di ba? Naging siga na ako. Tapos ito ngayon. Gumawa ko ng katarantaduhan. No? I got involved into drugs. Because during that time, martial law, yung mga time ng mga hibi-hibi. Ako yung buo ko ng araw, hindi ko meron kaikli. Ginagina. Yung kaya sister, na kanyo yun. Dinatahaba yung buo ko, na-jeprox ako ganyan. So, nahulihan ako ng drugs sa eskwela. I was kicked out. Ako sabi ko. Nag-kick out ako nung time na yun. Sabi ko, nakayung problema ko. Pero, gold medalist pa rin ako. Kaya nung yung end ng school year, umakyat ako sa stage, hindi alam ng nanay ko na nakita ako. Binigyan ko rin ako ng medalya. Sumabit pa ng medalya kasi ako yung gold. So, sumabit pa ng medalya. Hindi na alam nakita ako. Ang ginawa ko, yung mga bata, sino yung nag-aaral dito? Alam mo na, sabi ng anak ko, sabi, Pa, do not tell your story to my children. That's why my story was kept for many years until they finished their high school days. So right now, some of my grandchildren doesn't know this story. So because my daughters asked me that. Anyway, so yan. Wala nang ito ha. Please do not follow this. Hindi maganda yun. Nakikaw ako. Punta ako dito. Nagpagawa ako ng grill. Yung malinis, nagpagawa ako. Tapos, kumuha rin ako ng letterhead nung eskwela. Tapos, gumawa ako ng good morning karate. Pero na yun. Gumawa ako. Nagbayad ako sa recto. Punta ako sa isang eskwela. Sabi nung pinuntahan ko sa eskwela, sabi niya, Mr. Florentino, ang ganda-ganda ng eskwela pinagalingan mo, bakit hindi nagtuloy ko sa amin? Hindi kasi nakakaway ko yung prefect ko eh. Yung prefect namin doon, nakakaway ko. Oh, ang ganda naman ng moral character mo. Ang ganda ng grades mo, high grades. Malayo, yung eskwelahan mo sa eskwelahan namin. Dito, ganda-ganda ng pinagalingan mo. So sabi ko, nagkabili na lang po ako. So, pinanggap ako. Ito na. Pero di ako nun na nag-i-out ako eh. Maganda yung grades ko. Ano yung dapat pag pumasok ako? Fourth year, di ba? Fourth year dapat eh. So, pumunta ako sa eskwela yung fourth year high school na ako. Ito ngayon, graduation. Bakit graduate ako? Hindi pa na. Ngayon pa lang mga graduating students, pinadadala sa DepEd. Tapos yung DepEd, nagpapabalik kung tama yung transcript and all. Pinatawag ako nung principal. Tawagin niya si Florentino niya. Bakit? Iba itong pinigay mo sa grade. Iba itong pinigay ko. So again, I was kicked out again. Napunta ako sa isang eskwelano. Yung eskwelano yun, maraming iba tumatanggap, puro kick out kami. Punta ako sa eskwela yun, nagkagulo mo rin. Nagulo ng buhay ko rin. I was again kicked out. Ang ginawa ko na lang, So, anyway, to cut this story short, nag-graduate ako ng high school. Pero that was my life. And then, I met someone. I met a beautiful lady. In fact, normally, in my days, ako yung nag-organize natin ng party. No? Sa bahay namin, I can accommodate people, tapos yung mga kapitbahay namin, sinisingit ko sila. So, merong party, merong punch, merong gano'n. So, I met someone doon sa party. Kasi, nagulat ako, I was amazed. She's beautiful. And, valedictoria yung babae yun. Eh ako, hindi naman ako valedictoria. Kick out na ako ng 3 beses.
Pero siya, laging nasa ang dami yung graduation niya ng high school, umatin pa ako. Ang daming medalya pinapakita sa akin. Ang daming medalya pinapakita sa akin. So, namit ko siya ron. So, I'd like to request my wife, si Sete, to join me here and share her story. And send me all life. Thank you pa. Magandang umaga po sa inyo lahat. Alam niyo, sabi nila, opposites attract. Diba? Opposites daw kami. Kung si Brother Dinky galing sa isang may kayang pamilya, ako naman ho, mahirap lang ho kami. Pinanganak ko ako na yung bahay namin, talagang parang isang kwarto lang. Naalala ko nung bata ko, habang nagluluto yung nanay ko, pinaliliguan na rin niya kami dito sa gilid. Ganun ho kaliit yung bahay namin. Naranasan ko ho kung paano minamata ka. Minamaliit ka ng mga ibang tao. Mga kapitbahay, kamag-anak, ang baba ng tingin nila sa'yo, ay mahirap ka. Alam niyo, naranasan ko na pag nagkikita-kita, yung magkakamag-anak, mga family reunion, sasabihin sa akin, yung mayayaman namin kamag-anak, kaming tatlong magkakapatid, sasabihin, dyan lang kayo sa isang sulok mauupo, huwag kayong aalis dyan. Alam niyo ba kung gano'n kahirap sa bata yun? Nasabihin mong huwag kang aalis dyan, pumirmi ka lang dyan. Tapos makikita mo yung anak ng mayayaman, pwede silang maglaro, pwede silang magtakbuhan, tapos ikaw sinabihan ka huwag ka aalis dyan. Ganun ho. Naranasan ko ho na yung uniform ko, maliit ako, mahaba. Dahil taon-taon, pinapaspas lang namin yan. Buti na lang nung high school ko, nauso na yung mini skirt. Kasi kumikita talaga. Ganun talaga kahirap. Alam nyo, kailangan ko ho maging scholar para makapag-aral ako. I need to be a scholar from elementary to college. Kasi kung hindi ho, hindi ako makakapag-aral. Kaya ako noon, sabi ng mami ko at daddy ko, aral ka lang. Kami bahala sa mga gawaing bahay. Ang trabaho mo lang, mag-aral. Mag-aral. So, gano'n nangyari sa buhay ko. Aral, aral, aral. Kailangan kong makatapos. Kasi sa loob ko po, sabi ko, hindi ako pwedeng habang buhay na mahirap. Kailangan kong masensory kami. Kaya kailangan kong mahamo kami. Alam niyo na, yung mga magulang ko kasi, niraos pa rin nila ako sa isang Catholic school. Kahit hirap na hirap kami. Kaya yung mga kaklase ko, may kaya. May kaya. Alam na alam nila, pag yung mga gamit ko sa eskwela, sapatos, bag, ganyan, alam nila na galing ng Divisoria o Bangketa. Kasi sila puro branded. Branded yung mga gamit. Kami hindi. Binibili namin talaga sa Bangketa. Ganun yun ang nangyari. Naranasan ko kung paano maging mahirap. So sa loob-loob ko, galit din ako sa mayayaman. Sa tingin ko, ang mayayaman, mata pobre. Sa tingin ko, mayayaman, mayayabang. Kaya ayaw na ayaw ko ng mga mayayaman. Marami kong naniligaw sa akin, ayaw ko ng mayaman. And then, one day, yung high school ako, third year high school ako noon, inipita ko sa isang party. At doon ko nakilala ang napakagwapo kong asawa. Si Brother Dinky. Pero nung time ko na yun, hindi na yung itsura niya. Hippie ko siya. Hippie. Talagang, tapos nagda-drugs, kaya ganun lang mukha. Tapos may bigote. Tapos aakyat ng ligaw sa bahay, naka-sleeveless. Alam mo yung sandok na gano'n? Labas lahat ng buhok sa kilikili. So, tatay ko galit na galit. Sabi niya, anong itsura daw nung naliligaw sa akin? Pati yung anak ko, nung nakita niya yung picture ng tatay niya nung araw, anak ko natuwa. Alam mo sabi sa akin, Mama, paano mong nagustuhan si Papa? Pero sa tingin ko, nakwapo-wapo. So, gano'n na nga ako nangyari. Maaga po kami nagpakasal.
maaga ho, pero hindi naman kagad ng third year high school. Umabot naman ako ng college. So, nasagot ko siya nung I was in fourth year, graduated na sa fourth year, hanggang sa nag-college ho ako. So, when I was in my fourth year college, doon kami nagpakasal. Maaga ho kami nag-asawa sa fourth year. Kaya next year, 50th na namin. So, when I was in my fourth year college, we got married. And then, ikwento ko na ngayon ako, na-turn over ko ulit to be continued. Alright, so, as I told you a while ago, Sister Ted, very intelligent. She gets high grade. Sa board exam niya, nandun siya sa top 10. Kung nagka-college siya, nasa business siya. In short, talino. Talino talaga. Pero ito tanong ko sa iyo. Napasagot ko siya. Sino mas matalino? Pero actually, you know what? It was really challenging for me. Because hindi ako intellectual eh. Pero siya very intellectual. But, God allowed us to be together. And then from there on, just like sabi ni Ted, we married early. Right? So we married early, and then a number of years passed by. Alam mo, I am an architect by profession. Hindi po ako empleyado. Kumbaga, ang empleyado kasi, every month, meron sweldo. Di ba? Sweldo ka yan eh. So, pag may sweldo ka, ito mapabudget mo. Sa akin, hindi. Ang storya ng karir ko, pag mayroong project, good time. Pero pag walang project, slow time. So, gano'n lang yun, di ba? Ito ngayon. There came in point in my life when ang hirap kumuha ng project. Ang hirap kumuha ng trabaho. So, si Ted, by the way, immediately after ng graduation, nakuha ka siya agad sa isang international pharmaceutical firm, isang American firm, na maganda yung sweldo. Kasi it's an American firm. Kilala yung mga gumagawa. Hindi pwede banggitin yung mga hindi pwede banggitin yung mga ginagawa ng mga gamot, o whatever, hindi pwede banggitin. Pero, ang lalaki, alam niyo yung mga produkto yun. In fact, iba sa iyo, gumagamit ka na yun. So, kinuha siya doon. Kasi matalino siya. She was immediately hired as rose from the ranks. No? Hanggang sa nagkano siya, naging manager siya ng isang department. So talagang maganda yung pay niya. Madalas salita, her pay is good. While my pay may be good on some occasions, pero there are times na no pay out. Mga ilang buwan yun, na yung pinapakain niya, ay sweldo niya, yun ang nagpapakain sa kanila. So, ibig sabihin, ano mo lalaki kasi, we were taught that, yung type namin, yung pamilya namin, we were taught that the father should be the provider. Ganun na namin. So, hindi ako makaprovide. Ang nangyari, nadidepress ako. Siyempre, ang isang tao, but this is not to justify what I have done. It's not to justify. Normally, meron tayong tinatawag na self-preservation. Anong self-preservation? Ang nangyari sa akin, meron akong nakita isang babae. No? Napipil niya yung aking, failures, kaya nagkaroon kami ng relasyon. Pagkatapos doon, napupo. Nalaman ni Sister Ted, nagpwede na siguro sa iyo nalaman niya, and then, mag-break na kami ng time na yun. I don't want to share yung say ko na before I say breaking up. Yeah, kaya ko rin. So, nabanggit na ni Brother Kinky that right after graduation, I was immediately hired by an American firm, which maganda yung sweldo ko. At
Tapos I got promoted every 6 months. Masipag kasi ako. Pero hindi lang yun. Dahil focus ako sa career ko. Di ba na ang kwento ko sa inyo kanina na ang focus ko, kaahon ako sa hirap. Kaya dala-dala ko yung mentality na yun na kailangan lagi ako nag-up. So I got promoted every 6 months. Lumaki na lumaki yung sweldo ko. Kaya lang, ang bad side naman nun, napabayaan ko na ang pamilya ko. I was working from Monday to Saturday. Saturday kasi overtime. From Monday to Friday, ang trabaho ko is from 7 to 9. Overtime na iba. Saturday, I also work from 7 to 9. Pag Sunday, pagod na ako. Ayoko na silang pansinin. So, pahinga. Napabayaan ko ang pamilya ko. Napabayaan ko na rin si Lord. Bihira na kami magsimba dahil pagod na ako. Alam niyo, nakalimutan ko at that time na lahat pa lang ng yun, si Lord ang naging dahilan kung bakit kami naahon sa hirap. Nakalimutan ko that throughout those years, kahit kung mabata pa ako, si Lord ang tumutulong sa akin. Para ako ang maka-maintain ng scholarship, si Lord tumutulong. Lahat yun, hanggang sa napasok ako sa trabaho, si Lord pa rin ang tumutulong sa akin. Nawala lahat sa isip yun dahil ang focus ko lang yung career ko, yung kinikita ko. Doon ako nagkamali. Until one day, I received a phone call. Sabi niya sa akin, yung asawa mo, kabit ng asawa ko. Sabi ko, hindi totoo yan. Hindi magagawa sa akin, may link yan. Sabi ko, hindi niya magagawa yan. Sabi niya, magkita tayo. I have proof. Sabi niya, pakikita ko sa'yo, meron akong mga ebidensya. So, gano'n yung nagkita kami. Pinakita niya sa akin mga ebidensya niya. Pinakita niya sa akin yung diary ng asawa niya. Nakadetalye lahat ng ginagawa ng asawa ko at asawa niya. Alam niyo ba yung sakit na yun? Yung sakit sa isang babae na malaman mo na nangyayari yun sa asawa mo. At lalong masakit yun kung binabasa mo pa. Nababasa mo, nakikita mo yung ebidensya. Parang pinagtakluban ng langit at lupa ng kain na yun. Yung bang sobrang depressed ko, ayaw ko kumain. Talagang nag-go through ako lahat ng una. Hindi ako makapaniwala na magagawa sa akin yun. Kasi ako nag-aanap buhay eh. Ako sumusuporta sa pamilya eh. Tapos gagawin sa akin yun. Yung sakit na yun. Naranasan ko yun. Hindi ko makapaniwala. Sumunod yung galit. Galit na galit ako. Para gawin sa akin yun. Pati kay Lord nagalit ako. Sabi ko sa kanya, ano bang ginawa ko sa iyong masama? Bakit pinaramdam mo sa akin to? Bakit nagawa sa akin ng asawa ko to? Pangatlo, naramdaman ko na yung depression. Ayaw kumain. Pag kumakain ako, sinusuka ko. Hindi ko alam kung meron sa iyo nakaranas na ganyan na kahit anong pasok mo sa tiyan mo, ilalabas mo pa rin dahil sa depression mo. And fourth, dinaanan ko na rin yung acceptance. Okay, nangyari na. Ginawa sa'yo yan. So ano na? Ano nang balak mong gawin? And so at that time, we decided to separate. Yeah. At that time, I don't know what to do. But before I get into deeply in that story, I want to, yung time na yun, I have 3 daughters. My eldest daughter is Eden, my second daughter is Star, and my third daughter is Cadence. My eldest daughter then was 11 years old. By the way, that happened in 1989. We got married in 1977, and in 1989, that incident happened. So, yung eldest daughter ko, tumawag. She called me up, by the way, before that. So, we agreed already na separate na kami.
then we will just be talking about details. So we agreed na pupunta kami sa opisina ko at doon namin pag-usapan kung paano nagpahati lahat at paano namin na-regulate yung problema na. So, it was a Sunday. Imagine, it was Sunday. We went to my office. And then, sabi nung niya sa akin, okay, from Monday to Friday, all my daughters will be with me. Saturday and Sunday, you'll have them. So, sabi ko, sige. Kasi siyempre, ako yung nagkamali. Okay naman. Tapos sabi niya ganyan, all our properties, the house and everything, will be hers. At siyempre, hindi mo siya nag-drive, so yung kotse na nasa akin, tsaka talang ko. So, gano'n nangyari. So, we agreed. The separate ways kami. That was a Sunday. And then, settled na kami, palabas na kami ang opisina. Palabas na kami. Then, my phone rang. PNDT lang araw. Wala naman service. PNDT. So, sabi ganyan nung sabi ganyan nung anak ko, hello? Ha? Sabi ko, hey, who's this? Why are you calling? Sabi niya, yeah, I know why you and Mama are there. We're talking about separating. Tapos sabi ko, how did you know about it? I know. That's why I'm calling you because please, huwag tayo magkaroon ng broken family. And I told her, hindi it's not for me to decide. You talk to your mom at siya yung magsabi kasi ako, sa akin ako may kasalanan. And you know, she was 11 years old then. And I confessed to an 11-year-old lady, daughter ko, of my sin. Can you imagine that as a father confessing your sin, yung nagaguhan na ginawa ko to a daughter? And then, sabi ng daughter ko, Ma, I don't want a broken man. And she was crying, by the way, all the time na kinakausap yung anak ko. She was crying. Sabi na, Ma, please, do not leave us. I don't want a broken family. I don't want to, just to be alone or go to Mama. Kasi sinabi ko sa kanya kung paano yung hati yan. No, I don't want that. I don't want that. So she was crying, really, really crying. Tapos sabi ko, actually, you talk to your mom. And then, binigay ko yung phone. At alam nyo, yung umarap ako sa kanya, I think, ikaw na tayo mag-pray. Okay, yung umarap ako sa kanya, I said, okay, kausapin ka. So, I gave the phone to her, and they were talking. Mentally. So, narinig ko sinasabi na, pero hindi ko masyadong, narinig ko na, pero hindi ko masyadong naiintindihan. Because she was just whispering. Tapos, pagbaba niya ng phone, umarap siya sa akin. Alam mo, sabi ko sa akin, Pa, I forgive you. Bigla ko napanahon. Entirely, lumambot yung tuhod ko, lumuna pa, tumingin ako ng tao. So, purihin ng Panginoon, God gave me a solution. And from there, I kept on holding her from the time na nagkaroon ako and meron kami, for how many years, meron kami big family because of that incident. Yan, may kwento niya na magkikita kami sa opisina. So, nagkita kami sa office, pero hindi ko malaman sa tagal na namin na hindi nagsisimba. Naalala ko bigla na linggo. Kaya sabi ko, halika punta tayo muna sa Santo Domingo sandali. Doon pa lang pala, inakausap na ako ni Lord. Kasi yung pare, hindi ko makakalimutan yung sinabi ng pare ng tayo ngayon. Kasi sabi niya, anumang sakit ang nararamdaman mo ngayon, isumbong mo sa Kanya. Pero huwag mong kalilimutan na ang pinagsusumbungan mo ay nakapako sa krus. So, yung time na yun, parang ako na yung kinakausap talaga. Pero, pinatigasan ko pa rin yung puso ko kasi galit ako eh. So, nag-usap punta kami sa opisina. Kahit naririnig ko pa rin ang opisina, sinasabi niya, anumang sakit, sa kanyang isumbong. Pero nung nag-uusap na kami sa separation ng properties, ganyan, yun nga, pinaninindigan ko yung hiwalay.
Until tumawag na yung anak ko, si Twinkle, nag-usap sila mag-ama. Pagkatapos binigay sa akin yung phone, sabi sa akin ni Twinkle, Mama, I know that Papa has done something very wrong. Sabi niya, but can you forgive him for our sake? Sabi niya, ayaw niyang mamili sa aming dalawa. Ayaw niya ng siya sa papa niya o sa akin. Ayaw niya daw ng gano'n. Patawarin ko daw ng alang-alang sa kanila. Alam niyo yung mga ina, sino dito may mga anak? O yun, mga nanay. Yan. Di ba tayong mga nanay? Susubo mo na lang, bibigay mo pa sa anak mo eh. Wala kang hindi kayang gawin para sa mga anak. Tama? So, alang-alang sa mga anak ko. Alang-alang sa kay Twinkle, kay Star, or kay Radiance. Sinabi ko sa kanya, I forgive you. Yes. Thank you so much. This life story is beautiful. And then after that, my in-laws invited me to Lord's Camp. And we attended the Life of the Spirit seminar. Yung natin yung itatawanan ko, then all of a sudden, bigla akong pasok sa Catholic Life of the Spirit seminar. Yung pala, hanggang kagamitan ng Holy Spirit. That's August 11, 12, 1989. That is where we were really energized again by the Lord. Moving on to our topic. Ano nangyari after that? After kami umattend ng Life of the Spirit seminar, nung araw, ay self-directed life ako. I only focus to myself. My life only evolves only in me. Di ba? Nasaan si Christ? Nandun sa labas ng circle ng buhay ko. Hindi siya priority. But when I got into the Lord's Camp and started to learn about Jesus Christ, starting to learn about His salvation, starting to learn about, about God, suddenly changed. Christ-centered life, nabago. I stepped down and I brought Christ up. And that, I've experienced blessings and beautiful life stories from that on. Nagkaroon ako ng new birth. Nagkaroon din ako, I'm already a new man. I would like to pray that, and I continue to pray that the Lord will still make me a new man. Kasi I cannot say anything without a period that unless God, allows it. So, sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. And I want to believe that I am now a new creation. Yes, I was a sinner before. I am a sinner now still, but change has happened in my life. The old has gone and the new has gone. Alam niyo, my dear brothers and sisters, bakit ko nasabi yun? Remember sa story ko, when I was still a child, I had a speech deficiency. And kaya pa, dati galit na galit ako kay Lord eh. Bakit mo ganito? Nagtatawa na ako mga classmate ko. Ngayon, then I started to think, oh my, ganun pala yung Lord. Kaya mo pala pinabayaan ako na magkaroon ng speech deficiency before, because at this very day, I will be speaking to you without stuttering and without stammering. Puri lang ang So that's the reason why the Lord allowed it to happen. See, there are causes kung bakit. There's also a cause kung bakit nangyari sa amin ngayon. We have a beautiful life. I'm going to get into that. The next one. Sabi nga, I just place this down because for you to realize these are the gift and the fruit of the Holy Spirit. You can find it in 1 Corinthians 12:9-10, and the fruits you may find it in Galatians 5:22. I won't be tackling that because the next speaker will be tackling it. Alright, so why did I place the camera? Because at this very moment, you will start your new life. I want you now to smile. Because Christ is looking at it right now, looking us up right now, and He's taking a photo of those people who are here, and He promised something like
I came so that you may have life and have it in abundance. Next one. When you are already experiencing your life, there's a warning. Sa Romans 12, do not conform anymore to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of the mind. So, meron tayo renewal ng mind. We need to make some few adjustments. Yung dati natin ginagawa mali, we need to have few adjustments na dapat natin gawin. Now, new family. Alright. I want to share to you the beautiful family that I'm experiencing now. You know, before my daughter went to, by the way, daughter, namin din, Twinkle, Star, and Radiant. Lahat sa pinangalan namin sa taas. My first daughter, who is Twinkle, right? She's now in New Zealand with her family. You know, they're working there, we're living there, and she works in a, what? She's an IT, by the way. Alam mo si Twinkle, katulad ng nanay niya, very intellectual. Lahat ng grade niya, nung high school, college, are really spectacular. Katulad ng nanay niya. And yung nagkuha siya ng master's degree in computer science, right? Computer science kumuha siya ng master's degree, uno ang grade, summa cum laude. And during her graduation, no less than former President Gloria Macapagal Arroyo gave me the medal to hang it to my daughter. Ang galing na kasi ay hindi mo ako nagtapos doon. Nag-aral pa siya sa New Zealand. She also took up, kasi gusto niya sana mag-doctorate eh. Pero wala na siyang time dito sa Pilipinas, kaya gusto niya mag-doctorate sana sa New Zealand. Wala siyang time. At saka yung curriculum kulang. So she has to go back sa master's degree. Alam niyo ba, umuha siya ng master's degree sa square, sa university, sa Whitey, something. Medyo maling mahaba yung pangalan. Sa university sa New Zealand, and again, alam niyo yung grades niya, 1.2 ang grades. Again, so ang natin siya receive a medal. Uli na pagkil mo. That's one eldest daughter. My second daughter, Star. My second daughter, Star, is an architect and an interior designer. And she's pretty much active in the Lord's Path. By the way, Rita was active in the Lord's Path during her stay here in the Philippines. Tapos, Star, she's also active in the Lord's Path. And she's an architect and interior designer. And of course, kilala siya ni Sister Lily. Sabi nga ni Sister Lily, magiging next president sa CBNT. At saka sinasabi niya sa akin, Brother Ricky, Sister, magiging presidente ng 50th anniversary ng grupo namin. 2028. So, she's a leader, by the way. She's now the national treasurer of the United Architects of the Philippines. So, so she's the Lord is blessing her with a good husband and 3 beautiful sons. Yun naman, bunso ko, si Radiance. Radiance finished aviation. She is a commercial pilot. She is working sa isang kilalang company, which palagay ko yung iba sa inyo nakasakay na ron. Whether locally or internationally. Nasakay ko ng aeroplano nyo, sigurado ako doon. Ngayon, she's pretty much, being blessed. And right now, she has a rank of captain. So, kaya yung biyahe namin dito, biyahe namin dito sa iba't ibang bansa. Ibabay namin dito sa umiikot kami ng libro. Now, okay, here. To those who did accept Him, gave power to become children of God. So, to become a child of God, you have a lot of blessings if you are a child of God. So, all you need to do is just accept Him in your life and you will become one. Imagine, if you are a son of a king, King Charles,
If you're a son of the president of a country, you know, siyempre, you are very much privileged and honored. Imagine this one. Only accepting Jesus Christ in your life, you're ready. Child of God, which is you will be honored. Next one. Ito, lesson sa akin. Husbands, to those husbands that are here, love your wife just as Christ loved the church and gave himself. You know, kami nila natin, kami, meron dates, kaya we go out, etc. And malapagit nga natin, we will be spending, we will be having our 50th golden anniversary next year. Kumila ko kayo, ha? Oo. Kaya hindi natin alam kung saan. Natin mo na. Alright, tama naman sa mga wives naman, ladies. Wives, submit your husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ the head of the church, his body, of which he is the Savior. Noong araw, nahirapan kami dito. Because being a leader in a school in the younger years, and very intellectual, so it's very hard. Para siya yung panganay, by the way. Kaya ang hirap ng but siyempre, lalaki natin sumusubo. Okay, new fellowship. This is a new community. This is your community. This is your new family, the Lord's family. Right? So, alam nyo, hindi kami magtatagal nito. Nalaman nyo na makikita namin ang salita ng Diyos kung wala kami community Lord's family. It is good that you be active in a community like the Lord's family. Ito, nalitigo na kayo. Be active in this group para marami kayong matutunan. And Hebrews 10:25, sabi dito, we should not stay away from our assembly, which is this one, but encourage one another. Okay, we have obligations to love our neighbors, to be witness and testify. Remember, why did Christ call you now? Bakit kaya? There is a purpose for you to testify, just like I did when I attended the seminar 1989. Meron pa ng purpose yun, to say the good news. So the Lord is asking you and making you an instrument to promote His word. Now, by the way, meron bang hindi Catholic dito? All of us are Catholics? Okay, good. Now, remember this. We need to do this. I will give a short exhortation. Please allow me to extend 1 minute for him. Exhortation. Dito sa item. Why? By the way, for your information, I am one of the trustees of the Sangguniang ng Laiko ng Pilipinas. Ano yung Sangguniang ng Laiko ng Pilipinas? Kaya ito po yung isang organisasyon ng lahat ng diocese sa Pilipinas, lahat ng mga charismatic community ay under ng Sangguniang ng Laiko ng Pilipinas. At ang Sangguniang ng Laiko ng Pilipinas nagre-report po yan sa CBCP. Right? Alam naman kung ang CBCP and yung Catholic Bishop Conference of the Philippines. So dito lahat ng mga iba-ibang organisasyon sa Pilipinas ng Katoliko ay under ng CBCP. Okay. Now, bakit ko pinapasok ito? Be witness. Based sa report namin, in fact, this Saturday I'm going to Cebu para meron kami meeting sa Manila. Ano nangyayari sa Katoliko? Our numbers are going down, slowly going down. Before we're talking about 90 plus, previously during my time. Now it goes down to 80. And if Catholics like us, we just keep silent, ano mangyayari sa Katoliko? Mga ibang Katoliko, pumupunta na sa iba't ibang sector. So that is why, my dear brothers and sisters, please be an instrument. Witness and testify the goodness and greatness of God. At dalhin natin sila dito. I wish to give appreciation doon sa mga nagkumbida sa inyo dito.
Because they're helping build up the Catholic Church by inviting you and by you being active in a community like First Up, we now strengthen the Catholic faith. Lastly, observe the law. Joshua 1:8, keep this book of the law in your lips, recite it day and night. You know, my dear brothers and sisters, you don't fast track reading the scriptures today. Kahit na once verse lang sa a day, it's okay. It's okay. Kahit hindi mo basta importante, you keep on communicating because this is where God communicates sa atin. Kami nila Sister Ted, alam nyo, sa business namin, pag kami meron kami binibisisyon, we rely sa Bible. Example ko lang, yung business po namin na tinayo, tinawag namin ng Tolentino Building. Tinawag namin. Then all of a sudden, God said, na-convict kami, bakit sa inyo yan? Hindi ako nagbigay na. So, we decided, bakit hindi natin tingnan sa Bible? We opened up the Bible. And the Lord gave us a name. You can find that in 1 Kings 8, verse 13. Binigay niyo yung name na princely house. So yung ano namin ngayon, yung asset namin, ang tinawag namin, princely house. Binago namin, tinanggal namin pangalan namin, nilagay namin yung kay Lord because sabi ganyan, where the Lord will dwell in the princely house. So yun, kaya naging princely house yung lugar namin. So, malaking bagay yung mag-refer kayo sa Bible. So, my dear brothers and sisters, to an end, I'd like to exhort this, starting today, enjoy this new life because yan ang regalo ni Lord sa atin. And, you know, if only I have 3 hours more to go to share the goodness and greatness of God, I will tell you all the blessings that I have received and as a family and as a professional. Pero, my dear brothers and sisters, I just exhort, enjoy the new life that God has given us. So I wish to request Sister Ted to say a closing prayer for this foundation. Okay. Yeah, nabanggit ni Brother Vicky no, na Life in the Spirit Seminar kami August 11, 12, and 13, 1989. Yung at that time, ng August 13, pinagbigyan lang namin kasi ang mami ko at daddy ko. Na pinipilit kami. Makulit ang mami ko pinipilit niya kami mag-seminar. So, sabi ko, pagbigyan natin para matigil. Para lang matigil, yun ang motibo ko. Pero alam niyo pala, baptism, kasi tinatawag ko si Vicky nun, pero sa bibig lang, sa puso ko galit ako Pero nung baptism in the Spirit, nung August 13, nagkaroon talaga ako ng vision during the baptism in the Spirit. Nakita ko siya, nakapako, sabi niya sa akin. Nakapako siya, tinignan niya ako, sabi niya, sino ka para hindi makapagpatawad? And it was at that time that I truly learned to forgive. Kaya sa baptism in the Spirit niyo ho, asahan niyo na darating ang Panginoon at sigurado meron siyang mensahe sa inyo. Nung napunta kami sa Lord's Lab, sinikap namin talagang sundin lahat na natututunan namin. From the time that we came to the Lord's Lab. Alam niyo, wala akong community perfecto. Wala. Merong diferensya lahat ng community. Pero, ang Panginoon, hindi nagkakamali. Kapag itinanim ka niya sa Lord's Lab ka, lalago. Amen? Diba, hindi naman nagkakamali si Lord. Lahat ko, dito, ginagawa namin. Sabi natin, Brother Ricky, nahirapan ako sa submit. And why you submit to the Lord? Mahirap po yun talaga para sa akin. Pero natutunan ko rin yun sa grasya ng Diyos. There was also one time nagtotalk si Sister Dechi. Sabi niya, if you have anything against a brother, leave your offering at the altar and go and be reconciled. Nung narinig ko ni Brother Ricky yun, kaisip niya, humingi ng tawad dun sa babae at dun sa lalaki. Pero sabi niya, pwede bang samahan mo ako? Alam niyo kung gano'ng mahirap yun? Hinihingi ng tawad yung asawa mo sa kabit niya, tapos kasama ka.
Alam niyo, nung nasa daan kami, talaga naman, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Nagsiselos ko. Nai-insecure ako, ako'y maganda. Ang mag-anak ng isang kilalang artista. O, di ba? Kaya, nag-ano talaga ako. Kaya lang nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kung ito yung pinagagawa mo sa Kanya, tulungan mo rin akong tanggapin ito. So, nandun ako kami, iniwan ko muna sila para makapag-usap, nag-singer ako. Pagbalik ko ho, yung babae naman ang humingi ng tawad sa akin. So, mahirap po, hindi ho lahat ng magagawa sa inyo ni Lord madali. Minsan ho, mahirap. Pero ito lang may sasabi ko sa inyo. Kapag meron pinagawa sa inyo si Lord, gawin mo na, sigurado, pagpapalain ka. Thank you so much. Tayo po tayo sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Power on. Bluetooth mode. Pinakamamahal namin Ama. Maraming salamat po sa pagdala mo sa amin dito. Lord, talagang ikaw lang ang dahilan kung bakit kami narito. Sa ngayon, Lord, hinihingi lang namin sa iyo, tulungan mo kami magkaroon ng bagong buhay. Tulungan mo kami, talikuran na yung lumang bagong buhay namin. Tulungan mo kami, Lord, na taligdan lahat ng nagawa namin pagkakasala sa iyo, na nakasakit ng labis sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na iwasan na ang lahat ng aming mga kahinaan. Alam mo lahat, Lord, kung saan kami mahina. At sa iyong grasya lamang, Lord, namin, pag-iwasan ng lahat ng yan. Panginoon, sa iyo kami lahat umakapit sa ngayon. Ikaw lang ang kailangan namin, Panginoon, para magkaroon kami lahat ng napakagandang bagong buhay. Thank you again, our Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Dalawa po tayo magsupo. At sa ating pagpupo, malakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Paano po malakpak sa Lord? Taas, malakas, mabilis. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Brother Dinky and Sister Ted Ferragino, for that very inspiring witnessing kung paano yung kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang magulo, madilim na buhay into a life that is blessed, bountiful, and inspiring as well. Amen? So, may pag-asa na. Amen? Kung ano man ang dinasasadala ka ninyong kaliliman, problema, may solusyon, may pag-asa. Dahil mamaya, pag tayo ay nakipagkaisa kay Jesus, magandang buhay ang naghihintay sa atin. Amen? Amen. So brothers and sisters, tanghali na po. Ano ang ginagawa sa tanghali? Tanghalian. Kaya tayo po ay mag-break. At kung tayo po ay makakapag-usap ulit, pwede po tayo mag-usap. I-share nyo naman yung buhay ninyo sa inyong mga katabi. Anong gusto mong magbago sa buhay mo? It can be a situation sa buhay ninyo or ugali. Anong gusto nyo baguhin ni Lord sa inyo? Hindi na ugali or ginagawa. Anong gusto nyo ginagawa niya at gusto nyo talikdan ngayon sa pagbabagong buhay. Amen? So maghintay lang po kayo sa inyong mga upuan. Isa-serve po sa inyo ang ating lunch. Let us pray in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. And may you give food to those who have no food today. In Jesus' name, Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Okay.